Noong unang panahon, ang mangga ay prutas ng mga mayayaman lamang. Ngunit isang mahiwagang puno ang nagbunga ng sagana. At bawat bunga nagiging bato kapag pinitas. Ano ang lihim ng puno? At paano matutuklasan ni Pepe ang hiwagang magpapabago sa buong nayon? Alamin sa kwento ni Pepe at ang mahiwagang puno ng mangga. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng bukirin, nakatira si Pepe, isang masipag at mabait na bata. Kahit mahirap ang kanilang buhay, lagi niyang inuuna ang pagtulong sa inay. Si Pepe ang nag-iigib ng tubig, naghahanda ng panggatong na kahoy, tumutulong sa bahay. Siya ay mabait sa lahat ng tao sa nayon at kilala siya na may mabuting kalooban. Pepe, anak, hindi mo na kailangang gawin lahat ng ito. Masaya po ako kapag nakakatulong. Saka, balang araw, baka may gantimpala rin ng sipag at kabutihan. Sa gilid ng baryo, may matandang punong mangga na hindi na namumunga. Maraming taon na raw itong isinumpa ng isang engkanto. Pinagtatawanan ng ilang mga kabataan ang puno. Haha! Wala kang silbi, puno! Buti pa putulin na lang ito. Ngunit si Pepe ay lumapit at hinaplos ang puno. Huwag kayong ganyan. Baka nalulungkot lang siya dahil walang nagmamahal sa kanya. Natahimik ang mga bata at umalis. Mula noon ay inalagaan ni Pepe ang puno. Araw-araw niyang dinidiligan ito. Isang gabi, habang tinutubigan ni Pepe ang puno, bigla niyang narinig ang isang tinig. Salamat, Pepe. Matagal kitang hinintay. Sino ka? Gulat na wika ni Pepe. Ako ang engkantong nakagapos sa punong ito. Isinumpa akong hindi mamunga dahil sa kasakiman ng mga tao noon. Ngunit nakita ko ang iyong puso, mapagkalinga at tapat. Sa iyo ko ibibigay ang aking tiwala. Nagliwanag ang mga sanga ng puno. Tila may gintong liwanag na bumalot dito. Kinabukasan, nagulat si Pepe nang makita ang puno na hitik sa kumikislap na gintong mangga. Ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan at nag-uunahan papunta sa puno. Lumapit si Aling Marta na isang kapitbahay na may sakim na intensyon. Pepe, akin na lang ang isang bunga. Ibebenta ko ito sa bayan. Lumapit si Mang Pedro na isang magsasaka. Pepe, baka makatulong sa utang ko, baka pwede kahit isa lang. Ngunit nang pagkapitas nila sa mga mangga, unti-unting naging bato ang mga ito. Ang bunga ay nagiging hinog at matamis lamang kapag ang lumalapit ay may mabuting puso. Isang batang gutom na lumapit.
ibinigay ni Pepe ang mangga at ito'y naging hinog at napakatamis. Mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang mga mayayamang mangangalakal at alok ng kayamanan kay Pepe kapalit ng gintong mangga. Pepe, bigyan mo ako ng isa. Bibigyan kita ng ginto at pilak. Magiging hari ka sa lungsod kung ibebenta mo sa amin ang punong iyan. Tugon ng mga mangangalakal. Si Pepe ay nag-isip at natutokso, pero naalala ang bilin ng engkanto. Hindi po ito para sa kasakiman. Ang biyayang ito ay para sa mga tapat at nangangailangan. Nagalit ang mga ngalakal at tinangkang putulin ang puno, ngunit biglang kumulog at lumindol. Ang mga ginto nilang dala ay naging buhangin at nagsitakbuhan sila sa takot. Kinagabihan, nagpakita ang engkanto sa panaginip ni Pepe. Pepe, ang iyong puso'y sinusubok. Marami pang darating na tukso. Panatilihin mong malinis ang iyong hangarin. Sa ganoon, mananatiling biyaya ang punong ito. Nagising si Pepe at isinapuso ang mensahe ng engkantada. Handang labanan ang tukso ng kayamanan. Mula noon, naging sagana ang buong baryo. Tuwing may mahirap na lumalapit kay Pepe, pinibigyan niya ito ng mangga at nagiging totoong pagkain. Ngunit para sa mga sakim at tuso, bato ang kanilang nakukuha. Anak, dahil sa iyong kabutihan, nabago mo ang buhay ng buong baryo. Hindi po ako. Ang kabutihan at malasakit lang talaga ang tunay na kayamanan. Ang mga bata ay masayang kumakain. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan at naging masaya ang pamumuhay sa baryo. At yan ang mahiwagang aral ng punong mangga, na ang kabutihang puso ang tunay na kayamanan. Huwag maging sakim sa yaman ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka naman sa ating munting channel.